Amen, amen. Good songs. Oh. At one of my favorites. Amen. All right, shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of Job. The book of Job. The book of Job, chapter 13. Job, chapter 13. This morning, I'm going to talk to you about the chosen faith. Chosen faith. Okay? Ang pinili nating pananampalataya or ang piniling pananampalataya. Okay? Job chapter 13 in verse number 15. Now, this is just a part of the story of Job. If you're familiar with the story of Job, makikita nyo, it starts from verse number 1 pa. No? Na si Job ay isang upright na tao at siya'y matuwid na tao, pero pinili rin siya ng Diyos. No? Pinili siya ng Diyos na mag-suffer. No? Pinili. As you study the story, mga kapatid, you will find out that it is God who endorsed Job to Satan. Yeah, naalala niyo yan, mga kapatid? All right. Did you consider my servant Job? Boy, huwag naman sana mangyari sa akin to. Yeah. At you know what? Pero pinili ni Job, tinan niyo ha, pinili ni Job na maglingkod siya sa Panginoon na maniwala sa Diyos. Job chose to believe in God. But God chose Job to suffer. Yeah? So, anong gagawin natin? Unawain natin ang mabuti, mga kapatid, sapagkat kinakailangan natin maunawaan, makikita natin ang kalagayan natin sa mensaheng ito. In this message, we will find out, okay, how we're going to serve the Lord and how we are serving the Lord, the way we serve God, you know, diyan natin makikita. Okay? Why people are not serving God and why people do not believe in God. See, yan lahat ng mga yan madadaanan po natin dito. Aralin po natin. Alright, let's go to the book of Job chapter 13 in verse number 15. Are you with me na? All right, for those who do not have the Bibles, just look up to the screen and they'll show you the passage that we are going to read. All right? Tama ba sinabi ko? Mukhang wala yata. All right. Now, verse number 13, this is just a part of it. Though he slay me. All right? Tingnan nyo kung paano nakarating si Job dyan. Alam natin, mamaya, bibigyan ko lamang kayo ng konting bahagi ng kasaysayan po ni Job. Okay? Yet, will I what? Trust in him. But I will maintain mine own ways before him. Okay? Let's bow our heads. Father, we thank you for this passage. Thank you for this word, O God, that we have just read. And bless this, O God, and bless this message to the hearts of your people. Please open the minds and the hearts of your people that we may be able to receive it with joy, O God, and find what we need from this message, O God. Nawa, masumpungan niyo po kami na katulad ni Job, pinili naming maniwala po sa inyo. So please, oh God, speak to everyone, challenge everyone, encourage everyone. At naway makita po namin ang kailangan po namin sa mensahe pong ito. Palain niyo po ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, everybody pay attention. Alam po natin ang kasaysayan ni Job, okay? And in chapter 1, mga kapatid, you will find out that Job was a righteous man and God commended Job for his righteousness. Talagang kinument siya ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang kabutihan. But, you know what? Isang araw, ang dyablo ay umakyat sa akyat manaog siya, nakikita, nakausap niya ang Diyos at isang araw kinausap siya ng Panginoon. Sabi niya, okay, ano ginagawa mo? Saan ka nang galing? Ako'y naghahanap, patos to and fro, naghahanap ako na mabibiktima. Alright? Sabi niya, nakita mo na ba si Job? Nakausap mo na ba? Tinuring mo na ba si Job? Kinonsider mo na ba si Job na siya
ay masubukan mo? Sabi niya, hindi pa kasi hindi ko magalaw-galaw siya kasi nababakuran mo siya. Ang ganda, no? Di ba? Ang ganda ng talata na yun, mga kapatid. Sabi ng Diablo, I cannot touch Job because you are protecting Job. You know, nababakuran siya ng Diyos. So, yan ang magandang talata na dapat po natin tignan, mga kapatid. As long as God is protecting us, Satan cannot touch us. Yeah. So you better trust God. Pero sabi ng Panginoon, subukan mo lang natanggalin yan pag hindi ka niyan sinumpa. Okay? So sabi niya, sige, wag mo lang siyang papatayin. Wag mo lang siyang papatayin. Gawin mo ng lahat sa kanya. So ito ho nangyari. Alright? Dumating kay Job lahat ang hirap, pati kaibigan niya, nawala na sa kanya, nawala sa kanyang pamilya niya, nawala sa kanyang ari-arian niya. Pero ang hindi nawala kay Job ay yung tamang pag-iisip niya. He lost everything, but he did not lose his mind. His mind on God. That's why he focused on God. That's why he came to this passage right here. This is his word. Sabi niya, though he slay me. My goodness. Though he slay me, yet will I trust in him. In other words, mga kapatid, Job chose to trust God. Job chose to believe in God. Job chose God to be his God. Yan ho ang dapat matutunan po natin kasi maya-maya may ipipresent po ako sa inyo, mga kapatid, na mga pangyayari sa Biblia from the book of Psalm, and also I will present another passage in the Bible from the book of Hebrews that even Moses, he also chose to serve God. All right? It's not only Job, actually, mga kapatid, ang nagsabi po ng ganito. I want you to open your Bibles, please, in the book of Hebrews, chapter 11. Hebrews, chapter 11. You see, so in this passage, you will notice in the book of Job, Job says, though he slay me. So ano sabi ni Job? Hanggang kamatayan. Though he slay me, sabi niya, I will still put my trust in him. And here, in the book of Hebrews, chapter 11, look in verse number 24. Okay? This is about faith, mga kapatid. Patungkol pa ito sa pananampalataya. At makikita niyo, mga kapatid, kung ano rin ang decision dito ni Moses at para makita po natin ang dapat nating matutunan sa umagang ito. Alright? Look in verse number 24. By faith, what? Moses. Okay? By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. You see that? So makikita po natin dito, mga kapatid, that even Moses, he's got a testimony that he chose to believe in God. He refused to be called the son of Pharaoh. Just imagine, he's got everything there. You know, pagka nandun na siya kay Pharaoh, mga kapatid, nandun na ang lahat ng kailangan niya. Physically, materially, he's got all the needs. Okay? But the Bible says he refused to be called the son of Pharaoh. Yeah? He refused to be called the son of Pharaoh. But he chose to be with the people of God, though he knew it. That he will suffer with the people of God. He will suffer with the affliction. The affliction with the people of God. Magsasuffer siya. Pero pinili niya pa rin, mga kapatid. See that? So, that is what I call, mga kapatid, chosen faith. Chosen faith. Piniling pananampalataya. Remember, even the book of Joshua, if you can recall that, if you can remember, in the book of Joshua, chapter 24, verse number 15, there was a time that the Israelites, the children of Israel, has to make a choice. Okay?
And then si Joshua nagsalita sa gitna nila. He stood in the midst of them. Joshua stood in the midst of them. Ano sabi ni Joshua? All right, if it seem even unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Okay, choose you this day. So talagang meron pinapapili, mga kapatid. Now, why is this important? Why do you need to understand this chosen faith? Because, brethren, your faith, the things of this world, everything here, your faith will be challenged. Isang araw, yung pananampalataya po natin ay mata-challenge po tayo. You see, it's a challenge po tayo ng mga bagay sa mundong ito. Katulad nga na sinasabi ko po sa inyo sa umagang ito, meron challenge sa atin ngayon. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. But I can't believe this. Honestly, mga kapatid, I just prayed last night na sabi ko, Panginoon, sabi ko, oh God, please give them, make their faith stronger than the typhoon. You see, and thank God you are here this morning. Come on, talk back to me. Di ba? Because you chose to believe that God is greater than the super typhoon. You'll not be around here this morning if you don't believe it. But you chose to believe. That's it. That's why naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang pananampalataya sa Diyos ay kailangan, ay totoo, ay pinipili. You see that? So it's so important to understand that. Because faith does not believe it, all right? I'll say this again later, mga kapatid. Faith does not begin with what is proven. But faith begins with what is chosen. Okay? Get it? So, as far as I'm concerned, I made a choice. I made a choice to believe in God. Thank God that I believe in Him. Thank God that there was a time in my life that I had to make a choice. Okay? And I chose to what? Believe on Him. You see that? I don't know about you. But listen, I know there are so many trials that are coming on your way. Okay? Lahat po tayo nakakaranas po niyan, mga kapatid. It doesn't matter who you are. It doesn't matter the kind of position you are in. It doesn't matter how much money you have in the bank or anumang education meron ka. But listen, your faith will be tried. One day you will be in trials. One day your faith will be challenged. Okay? Kaya nga napahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin na yung pananampalataya mo ay hindi bunga ng nakikita mo sa ibang mga tao at nakikita mo sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. But it is it is your chosen faith. Ikaw ang pumili niyan. Siguraduhin mo lang na pinili mo yan. Alright? Dapat mong maunawaan ang mabuti ngayon. Bakit? Macha-challenge ka niyan. You see? Now, listen. Now, in the book of Psalm, in Psalm 14, there's a passage, or actually there are 2 chapters in the book of Psalms. Actually, there are 150 chapters, 150 Psalms. Okay? Chapters po yun, mga kapatid. Alright? Na nakalagay po doon, mga kapatid. Pero meron pong dalawa lamang po dyan in chapter 14 and also in chapter 53 that almost the same po ang inilagay. Listen, you have to admit it. You have to put it in your mind na dapat maniwala ka, you have to believe na anumang nakalagay sa Bible is intended talaga dyan. Hindi po yan random. Hindi po yan biglaan. Hindi po yan basta na lamang nilagay dyan. Nilagay po talaga yan dyan na talaga eksaktong kailangan natin sa panahon na katulad yan, maging dito sa Book of Psalm. Okay? Now, sinasabi ko yan because this is the only verse in the Bible that was placed in the Bible that they are almost the same. I mean, kung paano yung structure, the words, maraming mga words, pero hindi buong verse. Ito lamang ang dalawang ito. Chapter 14 of the book of Psalm is started from this. Alright, tingnan niyo po mga kapatid. Let's go to the book of Psalm. Psalm 14. Look at verse number 1.
All right? The fool hath said in his heart, there is no God. All right? They are what? Corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. All right? Now, let's go to chapter 53. Chapter 53, you will find out that we have same thing here, mga kapatid. Chapter 53 starts from the same words, mga kapatid. Are you with me now? All right, look at this. Ano sabi sa 53? The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. See that? So makikita niyo po, parehas po ito mga kapatid. The fool hath said, there is no God. Now, listen. Let's be careful with this. May mga taong hindi po naniniwala sa Diyos. Pero wag naman po sana nating husgahan sila kaagad kung bakit hindi sila naniniwala sa Diyos. Sa halip kinakailang makonvince natin na sila ay dapat maniwala sa Diyos. I'm saying, there are so many people who do not believe in God. We have the agnosticism, and also we have atheism. The agnostic, they question the existence of God. The atheists deny the existence of God. Okay, yan po ang pagkakaiba nila. So bago ka maging atheist, magiging agnostic ka muna. Before you became an atheist, you will become first what? Agnostic. Because agnostic question the existing of God. Is there a God talaga? Meron ba talagang Diyos? Yan ang tabo nila. Tapos, ang atheist, walang Diyos. That's the atheist. Pero tandaan po natin na bago sila nakarating, sa punto na yon, may dahilan. In fact, if you're going to study the book of Psalm, chapter 14, from verse 1 to chapter 4, also in chapter 53, from verse 1 to chapter 4, you will find the reason why. Because of the existence of evil. Okay? Now, nag-exist ang evil na parang walang sumasaway, mga kapatid. Na parang libreng-libre. Nag-i-exist yung evil, nag-i-exist yung masama, na parang walang umaawat, na parang sige lang, parang nag-a-abound. You see, kung alin pa yung gumagawa ng masama, siya pa yung yumayaman. You see that? Kung sino pa yung nasa flood control, sila pa yung nakakabili ng mga, but anyways, so, parang hindi nyo nagustuhan yun. But the truth of the matter is, kung sino pa yung gumagawa ng masama, sila pa yung umaasenso. So yun ang nakikita nila. Samantalang yung gumagawa ng mabuti ay hindi umaasenso. Yung pumupunta sa church every Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night. You see, seems like sila pa yung api-apihan. Alam niyo mga kapatid, nung araw, as I studied the history, insertion lamang po ito sa aking outline. Okay, kala niyo sa DPWH lang, sa kaalamang may insertion. Dito may insertion din dito mga kapatid. Okay, now, madaling pag-usapan ng insertion kasi magagaling yung mga mothers dyan. But anyways. Alright, now listen. Nakita ko po mga kapatid, sabi nila, bakit bihira sa mga Kristiyano, maging sa history ng Kristiyano in the early church, ang mga may kaya? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Sapagkat hindi sila binibigyan ng pagkakataon back in the time of the persecution. Because if you believe in Christ, if you believe in God, hindi ka bibigyan nila ng pagkakataon na yung lupa mo, paliliitin. Kukuhanin yung lupa mo. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho, not until na i-denounce mo ang pananampalataya mo. Kaya wala talagang yumayaman. Did you get that? Kaya mula po doon hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon. Sasabihin natin ang ating country, mga kapatid, is a Christian nation? No, it's not a Christian nation. It's not a Christian nation. It's a Catholic nation. See? Now listen,
You have to put this in your mind. Dapat makita po natin kung bakit sila nakarating dito sa ganitong klaseng katayuan. Okay? Na meron po silang agenda. Meron po sila, pagka pinag-aralan nyo, makikita nyo ng mabuti na yung kanilang rason ay para bang reasonable. Bakit pinababayaan kung talagang may Diyos? Ang question ng agnostic is, may Diyos ba talaga? Ngayon, kung talagang may Diyos, bakit yung anak ko, nabangga ito sa kalsada ng isang lasing na driver, bakit niya pinahintulutan? Bakit pinapahintulutan ng Diyos na ang mga masama ay nandiyan pa rin, nakaupo pa rin sa gobyerno? Yung mga magnanakaw, nakaupo pa rin dyan. At bakit walang nakukulong? You see, ang mga nakukulong hindi dapat makulong at yung mga dapat makulong hindi nakukulong. Nasaan ang Diyos? You see, the agnostic is questioning the what? The existence of God. The atheists deny the existence of God. But they have the what? The data. They have the theory, they have the data, and that's why they have conclusion. Reasonable, di ba? Na paano natin? Yung iba sa atin, ganun din naman ang rason. Hanggang ngayon, may question kayo. Bakit pinahintulutan na yung asawa mo, anak mo, o magulang mo magkaroon ng cancer at mamatay sa bata pang edad? Bakit dumating? Naglilingkod naman siya sa Panginoon. Bakit pinabayaan siya ng Diyos? Now, where did these questions came from? Saan nanggaling ang mga questions nito? Sa pagkakilala nila sa Diyos o sa pagkaalam nila ayon sa naririnig nila sa Diyos. Now, before, mga kapatid, dumako tayo sa ganyan, kilalanin muna natin ang Diyos. Ang Diyos ay kilala po natin sa tatlong attributes. What are those? Number one, God is omnipotent. What does omnipotent means? All-powerful God. Okay? Second, God is omnipresent. Pag sinabi natin, all-powerful God, there's none other power, greater power than God. God's power. Okay? Now, the second one is God is omnipresent. God is present everywhere. Okay? That is omnipresent. Okay? Naunawaan niyo mga kapatid? All right. Now, God, the third is God is omniscient. What is omniscient? All-knowing God. Our God is an all-knowing God. He knows everything. Okay? So the question is this. Here's the thing, kapatid. Makinig mo ng mabuti. Kasi, kapatid, yung agnostic ay hindi lamang si Darwin na napunta sa pagiging atheist. Maraming agnostic na nakaupo ngayon sa loob ng building nito. Okay? Kaya nandiyan ka sa katayuan na yan, na minsan ang paniwala mo sa you are not fully giving your life to God. Surrendering your life to God. No, you don't do that. Why is that? Because you still question the existence of God. Totoo ba talaga na mayroong Diyos? Nakaupo kayo din ngayon. Ganun. Let's be true, kapatid. Okay? Let's settle something this morning. Okay? Ganun po ang katayuan natin. Because if you are not going to settle your question about the existence of God, you will end up where? Become atheist. You will become an atheist. Okay? You will deny the existence of God. Sasabihin mo, I'm correct, there's no God. You see? So just like the fool here, mga kapatid, ang sabi niya, the fool had said in his heart, there is no God. Now listen, I have a proof kung bakit nangyari ito, mga kapatid. Remember, kung sino nagsasalita dito. Who's the speaker here? Whose song is this? David. Now, what group of people he was singing to? Referring to his song, Children of Israel. Madali lamang paniwalaan na may Chinese na hindi naniwala sa Diyos sapagkat sa China, hindi talaga pinakilala ang Diyos. Madali lamang sa Japan na sabihin niyan, kapatid, sa ibang bansa, kung doon kayo pinanganak, na hindi usapin ng Diyos.
Pero kapatid, sa Israel, ipinapakilala ang Diyos at lagi na lamang usapin ang Diyos. Tapos mayroon pang isang bata na mag-a-arise o grupo ng tao na mag-a-arise na magsasabing, we don't believe in God. So is it impossible this morning for somebody sitting in this auditorium this morning who do not or who question the existence of God? It is not impossible, it is possible. There might be somebody here sitting in this auditorium this morning who questioned the existence of God. Nagsisimba lamang po kayo, kaya makikita nyo, kayo pa rin ang nasusunod. Yung sinasabi ko kanina, na pagdating sa parking, ba tayo nagkakaroon ng ganun? May simbahan kayo pero wala kayong Diyos. Why? Because you still have the question. You're still questioning the presence of God or the existence of God. You believe that? Sa mga Kristiyano, matagal na rito mga kapatid, na meron kayong claim na entitlement, kaya walang pagbabago ang inyong buhay mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because you still have that question. Unsettled question. That you're questioning the existence of God. Meron ba talagang existence? Meron ba talagang Diyos? O bakit pinapabayaan yan? In fact, mga kapatid, sa totoo lang, yung mga tao rito, mga Kristiyano na nakikita natin na hindi nababago ang buhay, nagko-question na kayo, bakit hindi kayo binabago ng Diyos to? Ang ibig sabihin ba nito, hindi kaya ng Diyos ito? Where is the omnipotent God? See that? If there is God that cannot change people, He must not God. He must not be God. Di ba? Kung meron Diyos na hindi niya kayang baguhin ng isang tao, hindi siya totoong Diyos. Kung merong Diyos na hindi niya malaman bakit papunta na sa kapahamakan yung anak ko, bakit pinabayaan mo? Ibig sabihin ba, hindi mo alam na mapapahamak ang anak ko? O Diyos, bakit napahamak pa siya? So, question na yung omniscience ng Diyos. Therefore, if there is a God na hindi niya alam ang nangyayari sa ibabaw ng lupang ito, hindi siya Diyos. Are you with me? Kung merong Diyos na nagsabing omnipresent God, tapos nag-uusap kami ng ganito, pinabayaan niya lamang kami, kahit nagkaluko-luko ng usapin namin. Therefore, hindi siya Diyos. Wala siya. If He cannot be present in everywhere, He must not be God. Is everybody listening to me? Kapatid, hanggang ngayon, be honest, marami sa ating unsettled ang question na yan. We are trying to find a proven thing. Dapat mo patunayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, faith does not begin with what is proven. But faith begins with what is chosen. That's the answer. Kung meron man panahon sa buhay natin na kini-question natin yung existence ng Diyos, bakit pinabayaan? Bakit namatay ang aking asawa? Bakit namatay ang aking anak? Bakit namatay ang aking mga magulang? Bakit ako nakarating sa ganitong klaseng sitwasyon? Nasaan ang Diyos? Alam ng Diyos ang nangyayari. If He is an omniscient God, He must know everything. If He is a loving God, bakit hindi niya pinakita sa akin ng pagmamahal niya? Nung pinabayaan niya ako mapahamak ang aking buhay, ang ibig sabihin nito, hindi niya ako mahal. Now, where's the loving God now? Watch it. Marami sa atin ngayon dito, mga kapatid, hindi natin madala ang ating mga mahal sa buhay dito. Ang tanong natin, bakit? Hindi ba kaya ng Diyos? Bakit pinaghihiwa-hiwalay niya kami? See that? Now, where's the answer? Paano natin sasagutin itong mga tanong na ito, mga kapatid? How can we answer these doubts? You see, just like the agnostic, they doubts the what? They doubt the what? The existence of God.
How about the atheist? Atheist doubts the what? Oh, no, deny the what? Existence of God. So bago ka maging atheist, maging agnostic ka muna. Marami sa atin ngayon agnostic na, mga kapatid. Whether we admit it or not. But what is the answer here? What is the answer here? Let's study the life of Job. Kapatid, si Job kaya ay hindi dumating sa punto niya. Sa buhay na yon, na nawalan siya ng anak, nawalan siya ng mga ng asawa, nawalan siya ng mga ari-arian, pati kaibigan nawalan na siya. Diyos na lamang, pati health sa kanya nawala sa kanya. Isa lang natutira sa kanya, buhay. But you know what? Kahit na buhay na lamang ang natitira sa buhay niya, anong sabi niya? Though He is slay me, I will trust in Him. Why? Because I chose to believe in Him. It doesn't matter what's going to happen in my life, because my faith is a chosen faith. I believe in God not because I've already proven Him, but because I've chosen Him. That's the answer. That's the answer. Moses, pwede si Moses, kapatid, noong masenso, pwede siyang magsaya na doon kay Pharaoh, sa kaharian ni Pharaoh. Pero bakit? Alam niyang pinaghahabol yung children of Israel. Alam niyang pinaparusahan yung children of Israel. Alam niyang lahat ng mga blessings, lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga pwedeng tanggapin ng children of Israel as a citizen ay na-forfeit. Pero pinili niya pa rin to suffer with the affliction of the people of God than to enjoy the riches. You understand that? Brethren, I think sa panahon na ito, tingnan natin, bakit mo pinili ang pananampalatayang ito? Bakit mo pinili na may Diyos ka? If you study the word fool in the Hebrew, it means nabal. It's worthless. It's empty. Pag sinabi mo yan, empty. You know, yung reason, kapatid, ay parang hindi reasonable. Alam nyo, pag dumukot ka sa bulsa mo at wala kang madukot na pera, it means empty of what? Money. You don't have money. It's empty. But listen now, not because your pocket is empty of money, it doesn't mean that there's no money. One more time. Baka yung iba sa inyo hindi nyo naabot masyado ng karunungan ninyo. Alright? Hindi sapagkat pagka dumukot ka, wala kang nadukot na pera, hindi ang ibig sabihin nun wala ng pera. Okay? Ang pagkakaiba lamang nito, wala ka ng pera, tulog ka pa. Alright, listen. Alam niyo, pagka inaantok kayo, sampal-sampalin niyo ang mukha ninyo. Pag inaantok yung katabi niyo, sampalin niyo rin ang mukha. Alright? Listen, here's the thing, kapatid. Okay? Inulit ko, hindi sapagkat wala kang pera, ang ibig sabihin nun, wala ng pera. Pagka dumukot ka, wala kang pera, empty ka sa pera. Now, here's the thing. Sabi ko sa inyo kanina, pinili ko na mayroong Diyos. That's my hypothesis. That's my thesis, okay? Yan ang aking argument. Naniwala ako sa Diyos. Okay? Naniniwala ako na mayroong Diyos. So, I gathered my idea, my data, yung proof ko, yung evidence, okay, na meron akong Diyos, dapat akong maniwala sa Diyos. Ang dami. So pagdukot ko sa aking bulsa, makikita ko, ang dami kong data patungkol sa Diyos. Ang dami kong testimonies, kapatid, patungkol sa Diyos, sa ginawa sa akin ng Diyos, na nagpapatotoo na ako ay meron Diyos. Na nagpapatotoo na talagang merong Diyos.
Naalala ko na lamang mga kapatid, noong ako ay nagda-drive, nung pick-up ni Brother Roy, many years ago, mga kapatid, I think 1999, something like that, no? And nangyari sa akin, binangga ako ng isang runaway na 10-wheeler truck hanggang sa dinala ako sa kabilang pan-northbound ako, pero nung binangga ako sa likod, napunta ako sa southbound. Yung pickup F-150, Ford F-150. Kaya gusto namin ni Brother Roy yung F-150 eh. Gusto namin, we trust the American car. But so sad, many Americans don't trust your car. Yeah, so sad. They're driving Toyota, Japanese car, but I trust American car. Yeah, though sometimes I don't trust Americans, but I trust American cars. You're living? Thank you. All right, now listen. Here's the thing, kapatid. So, nabangga ako sa likod. Pagbangga sa likod, dinala ako sa kabilang freeway, southbound. And then, yung F-150 is beyond repair. Beyond repair. As in, beyond repair. So, ang ginawa ko, nagre-relax ako, papunta na ako rito, hindi ako nag-seatbelt. Kasi, back in those days, pag pastor ka, hindi kasalanan, hindi ka mag-seatbelt. Because you believe in God. Alright? So, hindi ako nag-seatbelt kasi hindi relax ako. Tapos, makapal yung foam, nagtitiwala ako doon. And then, talagang, syempre, nagtitiwala ako sa braso ko, ganun. So, nung binangga, nakita ko, may narinig ako sa likod, boom, 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 boom. Yung pala, binangga niya na yung isang jeep owner. Nakita ko, binangga niya na. So nakita kong binangga niya, binilisan ko na, inapakan ko yung accelerator, kaso pag apak ko ng accelerator, nandun na siya sa likod ko, sinabayan niya ako ng boom, bangga. So lalo pang naggrabe, umispeed yung sakyan ko, kasi natulungan pa ng accelerator ko. Hanggang sa pumihit ako ng gano'n, bumangga ako sa culvert, kasi noong araw, ang hati ng expressway ay yung mga culverts na yon. So bumangga ako doon na para akong bump car, boom! Pagbangga ako doon, bumangga ako dito sa isang culvert, boom! Tapos diretso na ako doon sa kabila. Nakandun ako. Tinignan ko yung cellphone para tumawag ako sa San Pedro. Nahati ho sa 3 yung cellphone ko. Kabilaan, pati yung baterya, tanggal lahat. So mabuti naman na ibalik ko uli. Tumunog uli siya. But tumawag ako sa San Pedro. Ang problema, nung tinawagan ko sa San Pedro, nakausap ko si Michelle, anak ni Pastor Ed, sabi ko sa kanya, sabihin mo, kay tatay mo, na nandito ako sa expressway, nabangga ako, na-aksidente ako, at ganito ang nangyari sa akin. Alam mo, sagot niya sa akin, sabi niya, Uncle, hindi mo na ako maluluko uli. So, wag na kayo magbibiro, mga kapatid. Yeah, kaya delikado ang buhay mo, Noel. Wala nang maniniwala sa iyo. But anyway, so hanggang sa, you know what? So, nung binangga niya ako, kapatid, nilock ko yung arm ko. Yan ang mga natutunan ko with the SEAL team eh. Lakto, lahat. Kinigasan ko ng ganon. Pagbangga, ganon lang ako hanggang sa makalipat ako sa kabilang kalsada. You know what? Nakikita ko ngayon yung parating na trailer truck. Pabunggo na sa akin, sabi ko, this is it. This is it. Sabi ko, ito na, patay na ako rito. Pero mga kapatid, biglang nagsigsag yung trailer truck, tapos yung mga kotse kasunod sa kanya, whoop, 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 nando doon. Tigil dyan mga kapatid. Ngayon, may nag-rescue sa aking Amerikano. The first person who came to rescue me is an American. That's why I believe in American. All right. Yeah. All right. And so he asked me, who's the driver? Where's the driver? Where's the driver? I said, I am the driver. I said, the driver. I am the driver. I am. Kasi akala niya, hindi ko nakakaintindi. Kamunti ko na talagang gulpihin. But anyway, sabi ko sa kanya, no, I am the driver. So mabuti naniwala sa akin. Kung isa pang tanong, mga kapatid, delikado na siya. But, so naniwala siya, sabi niya, tinitignan niya ako mula taas, ganyan. Kasi nakikita niya yung sakyan ko is beyond repair. If you look at the car, it's beyond repair. Pero ako, nothing to repair. Okay?
Pero mga kapatid, listen to me now. It's not about the car. Sabi niya, mabuti na lang yan ang dinadrive mo. Mabuti na lang ganito ang nangyari. No, it's not about it. It's about the hands of God. It's not about what happened. It's not about, wala nga yung ano eh. Wala nga yung ano tawag doon, yung airbag. Wala pang airbag yun. Kasi talagang nilak ko lamang, kasi alam ko makapal yung kutsyon sa likod, doon ko nilagay yung likod ko, lak ko ng ganon, boom, boom, boom. Sige. Hanggang sa tumigil yung sakyan, tapos yung truck sana nababangga sa akin, nakaiwas pa siya, then everything. Totoo ito kapatid, hindi ito kaluluwa. But you listen to me now. It's not because I'm driving the F-150, Ford F-150. Hindi sapagkat matibay yung F-150. Hindi sapagkat maganda yung kutsyon. Hindi sapagkat magaling yung brake ng mga kotse. It's all because the greatness of God. You see? Now, I have my study, I have my thesis that I believe in God. That's why I chose to believe God. And my belief in God, yung aking pananampalataya sa Diyos, my faith in God is supported by my data. It is supported, it is backed up by what exactly happened to me, that there is God. Kasi ang dami naman na-aksidente, maganda ang kalusakyan, ang daming mga namamatay. Nagdadrive pa sila ng mga bulletproof. Pero namamatay din po sila. Pero, ang sinasabi ko lang, ang dami kong pwedeng bunutin mula sa bulsa ko na masabi ko, I'm not empty. Because I have a lot of evidence that God is a living God, that there is a true God. That's why dumating na po ako sa conclusion. Totoo ang Diyos. God is true. God is alive. There's a God in heaven. I don't know about you. If you are unsettled with your question, is there really a God? I'm here to tell you, there is a God. There is a God in heaven, the creator of heaven and earth. And He lives within me. Kapatid, kung meron mang mga bata, meron mang mga hindi masaway, meron mang hindi mga mabago-bago rito, dagdagan nyo pang pagkakilala nyo sa Diyos. I'm telling you, pag wala kayong nadukot dito sa bulusan ninyo na magpapatotoo, wala kayong madukot sa buhay ninyo, sa packet ng buhay ninyo na magpapatotoo na merong buhay na Diyos, I don't know about you. The fact na kayo mismo ay nag-i-exist. Nag-i-exist tayo in the image of God, not in the image of Satan, but in the image of God. The fact na nag-i-exist tayo in the image of God, there is God. Now listen, I don't know about you. Remember the three Hebrew men? Shadrach, Meshach, and Abednego? Yeah. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano sabi nila? Sabi niya, paano kayo? Baguhin niyo na pag-iisip niyo kasi dadali na kayo dyan. Mas masusunog kayo dyan. Hindi na kayo makakapag-text sa mami ninyo. Mawawala na kayo ng Instagram. Mawawala na kayo ng Facebook. Di pa yung magbabago. Paano kung hindi kayo iligtas ng Diyos ninyo? Ano sabi ng tatlo? Kung hindi man kami ililigtas ng Diyos namin, kami nandito kami, pero alam namin ililigtas kami ng Diyos namin. Pero kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami naniwala sa Diyos mo. Because we chose to believe in our God, not in your God. Brethren, I don't know about you, pero meron sa ating kalagitnaan ngayon, kaya hindi kayo huli naglilingkod sa Panginoon kasi may pinaniniwalaan pa kayong ibang Diyos-Diyosan na nag-aakala kayo na yung Diyos-Diyosan na yun ay kaya kayong iligtas. Listen, right now, you've got to fully surrender your life to God and believe in Him and choose to believe in Him. Why? Because He is alive. He is the true God.
Pinag-aralan mo na ba kung bakit hindi ka naniniwala? Sana mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Bakit nga ba ako hindi totoong naniniwala sa Diyos? Sino ang dapat kong paniwalaan? Iandang mo yung tatlo. Ngayon, nasa conclusion ka, na-relax ka. You understand? Kaya yung iba, kung kailan nila maisipan magsimba, magsisimba. Kung kailan nila maisipan magbigay, magbibigay. Kung kailan nila maisipan mag-soul winning, magso-soul winning. Wala silang permanenteng commitment sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Because how can you commit to a person that you do not know? You will only give your life to the person whom you know, not whom you do not know. Kaya kapatid, makita nyo, ang pag-estima natin sa Diyos ay napakaliit, napakababaw. Bakit? Kasi wala tayong piniling pananampalataya. Alam niyo, dapat dumating tayo sa punto na katulad ni Job. Though he slay me. Ano ngayon kung nangyari sa akin ito? Ano ngayon kung ako'y pinarusahan na ganito? Ano ngayon kung nagkaroon ako ng boils? Ano ngayon kung nawala ang anak ko? Ano ngayon kung nawala ang misis ko? Mawala na ang lahat, pero hindi mawawala ang Diyos ko. And I chose to believe in Him. Kung nagsasuffer ako dito ngayon, ano man mangyari sa akin, it is because I chose to believe Him. Minsan, nakakalungkot sa mga lalaki na pabago-bago ang isip nyo. Lalaki pa yan. Dapat ang lalaki, kahit na sabihin natin lalaki o Kristiyano, na naniniwala sa Diyos. Pag sinabi mong pinili mo, pinili mo. Hindi yung ngayon na nanampalataya ka. Nawalan ka lang ng pera. Nagbago ng pananampalataya mo at pumunta ka na sa... Oh my goodness. Alam niyo yan ang problema ng pananampalataya po ngayon. Pananampalataya sa may pera at pananampalataya sa pera. Di ba? Magsasubmit, mas mabilis tayong mag-submit kung nasaan yung pera, sa may pera, kaysa sa Diyos. So that's a problem. Kaya sabi ko sa inyo kanina, napapaligiran tayo ng mga taong ito. Ephesians chapter 6, verse number 12. Principalities, power, wickedness of this world. Napapaligiran tayo ng ganyan. So do you understand? That's a problem. Big problem. So anong dapat natin gawin? You have to choose. Just like Joshua when he stood before the children of Israel. Ano sabi niya? If it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Si Moses, hindi pa ba tayo kumbinsido? Kapatid, si Moses, hindi po cartoons yan. Totoong buhay yan. Nakikita niya na po, mga kapatid, yung affliction. Nakikita niya na kung anong mangyayari siya sa kanya kung magjo-join siya sa grupo na yon. At nakikita niya rin kung anong klaseng buhay meron siya kung magpapasakop siya at tatanggapin niya na siya anak ni Pharaoh. Mag-enjoy siya. Alam niya kung anong meron siya doon sa kaharian na yon. Alam niya. He refused to be called the son of the daughter of Pharaoh. But listen, alam niya lahat. Alam niya kung anong meron siya doon. Alam niya kung meron, but listen to that. He still chose the true God. He's got a reason, brethren. Because ang sabi ng Biblia, parang nakikita niya na ang hindi niya nakikita. As seeing he believed in God, as seeing Him that is invisible. Imagine he is seeing the invisible. Kapatid, nakakahiya naman sa Diyos. Mag-isip tayo. Nakakahiya naman sa Diyos
na pagdating sa Diyos, ang lamya-lamya natin, ang hina-hina natin. Sasabihin natin, wala kasi ako ngayon eh. Kapatid, ano man ang mangyari sa iyo, kung pinili mo ang Diyos, pasalamatan mo. I'm telling you, there's a reason. And I believe, ang pinakang grabing reason na dapat nating ilagay sa isipan natin is this. Yung pinili mo is eternal. All the gods of this world are temporal. Ang pinili ko ay isang eternal God. And that eternal God is my refuge. Underneath is His everlasting arm. I don't know when, pero hindi niya man ako tulungan kung ako may naghihirap. Hindi niya man ako tulungan kung ako may problema. Mananampalataya pa rin ako sa Kanya kasi pinili ko siya. Hindi yung mamimili ka ng Diyos para sa buhay mo sapagkat nakakatulong sa iyo. Brethren, maliwanag ang sinabi ni Job, though he is slay me, I'll still trust in him. Moses chose to suffer with the people of God. To suffer the affliction with the people of God rather than to enjoy the riches of Egypt. Noong nagkakaroon na ng kaguluhan ang children of Israel, sinabi ni Joshua, "For me and my house, we will serve." In other words, we will continue serving the Lord. How about you? Faith, tandaan niyo po yan, does not begin with what is proven. But faith begins with what is chosen. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Bless your people this morning, oh God. Encourage them and challenge them, oh God. With this message, nawa makita namin na kami magpapatuloy naman mangyari. Magpapatuloy kami sapat kami naglilingkod sa isang totoo at buhay na Diyos. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon. Your heads are bowed. Your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to the Lord. Let's make business with God.
Muli po, Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat na patuloy niyong ipinakikilala ang sarili niyo po sa amin. Nauunawaan po namin na hindi po kami basta-basta maghuhusga sa mga taong hindi po naniniwala sa inyo because we have to prove something. But oh God, thank you for giving us the faith that is not just proven, but it is a chosen faith. Thank you, oh God, that we chose to believe in you, not to deny you. Salamat na sa buhay namin, meron po kami mga patutuo na totoo kayo, O Diyos. Maraming mga bagay sa buhay namin na mapapatunayan namin na meron isang totoo at buhay na Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat. Nawa ang mga kabataan na lumaki ay patuloy na nilang tanggapin at manalig na piliin po kayo, Panginoon, na kanila maging Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming mga bisita. Iligtas niyo po ang hindi paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunuran, ligtas na upang sila'y sumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Back to your seats. Well, did you learn something?